Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti po tayong kalagayan. If you are new here, I am Sheena Begiwa, a former gold jewelry appraiser in one of the largest pawn shop dito sa atin sa Pinas. And through my learnings, I created this channel purposely to discuss to you topics about gold jewelry, especially sa mga usapang pawn shop. And at the same time, to address or to answer all your queries or questions connected to gold jewelry. So, if you are interested sa mga ganitong topic, please subscribe para po ma-notify tayo sa mga susunod nating uploads. And in advance, I am very grateful. Thank you! Hi again! Everyone, again, nasa labas ulit tayo kasi sabi ko nga, mas gusto ko na dito gumawa ng video. Kung nakita nyo yung background natin garden, pero hindi po tayo mamimitas o mag-garden kasi nga itutuloy natin yung discussions natin ulit sa uh, gold jewelry. And sabi ko nga, mas gusto ko dito kasi sa bahay talaga, alam mo yung parang wala ka pang anak pero parang nanganak ka na ng 10. Kasi kapag ganito guys na walang pasok ang mga bata, nandito lahat ng pamangkin ko. And baka masasagad na ako sa kaka-edit kasi nga puro cut. Ang iingay kasi nila, ang init-init na nga, 'di ba? So, guys, actually sabi ko nga hindi sana muna ako gagawa kasi medyo focus tayo sa health natin ngayon. But itong video actually is ginawa ko na 1 month ago kasi nakakita ko may mga gusto ko itong sagutin na pero dahil nga nung medyo nag-intense ulit yung ating mga karamdaman is medyo hindi muna ako gumawa ng video. Pero again, nakita ko yung may recent na comment, si Sir Signus, Sir or Ma'am. Hindi natin sure kung babae po or lalaki yung nakahawak ng account. So, the same po, connected din doon sa uh, topic na yon or sa question na yon. So, ngayon guys is sasagutin natin. Okay? Pero unang-una po sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa inyo yung mga viewers natin, okay? Dahil alam ko, sabi ko nga napakaliit ng channel natin, pero through your interaction, leaving your comments, alam ko guys na kahit pa paano nare-reach natin, may nare-reach tayo ng mga target audience. And ganun din po sa mga kaibigan natin sa YT, okay? Hindi ko na kayo isa-isahin pero alam nyo po yon. And from the bottom of my heart, again, I am very grateful. Okay? So, proceed na tayo sa ating yung question na sasagutin natin ngayong araw. The question is, meron po ba talagang 24K na gold jewelry? Guys, i-emphasize ko, 24K na gold jewelry. But before that guys, gusto kong sagutin in 2 views. Okay? Una is yung sa learnings natin sa pawn shop. And pangalawa, mula sa mga comments nyo. And so I did research, okay? So wag po muna sana tayong agad-agad magko-comment ng mga negative na comments. Sana patapusin nyo yung buong video. Kasi baka may mga iba na parang pinanood lang yung 30 seconds ng video, nag-comment na agad-agad, nambash na agad-agad. Okay, sabi ko nga po, open ako for critics, pero make sure guys na in a way na critics sana, hindi yung puro pambabash. Alam mo yon, yung parang wala ka ng ginawang tama dito sa ating paggagawa ng video. Okay, so please watch ito hanggang sa huli bago po tayo mag-iwan ng mga mag-react or mag-comments. Okay, una sa lahat, sasagutin ko ito based sa learnings natin sa pawn shop. Okay, sa pawn shop. Pero bago pala yun guys, wait lang, nakalimutan ko. Doon sa last na na-upload ko na video guys, is hindi ko kasi nasagot yung katanungan ni Ma'am L. Lozano. Okay, which is connected doon sa pinakalas na upload natin. And sa last part kasi ng video na yon, ayan, yung aso ko yon, wag nyo na lang pansinin, magulo sila. Sa last part ng video kasi is nabanggit ko ang appraiser's discretion. And sa katanungan ni ma'am, ang tanong niya kasi is ang 29 po ba, 2,900 is mababa ba yun na acceptance rate
ng pawn shop na pinagsanlaan niya. Okay, sasagutin natin, ma'am. Ang una munang itatanong ko sa inyo, Ma'am El, bago po ba kayo sa pawn shop na yon, or first time niyo po ba magsanla sa pawn shop na yon? Okay? Natanong ko yon kasi yes po, nakakaapekto kung bago lang or first time nyo lang po magsanla sa pawn shop na yon. Okay? Sa mga lending companies, alam ko hindi po kayo bago dito. Subukan nyong humiram or mag-loan or umutang ng pera. Sa unang ah, pag-apply nyo ng loan or panghihiram nyo ng pera, hindi agad-agad ino-offer sa inyo ang malaking amount. Tama po? Yes, hindi agad-agad ino-offer sa inyo ang malaking amount. Okay? Manggagaling yan sa mas mababa, okay, yung i-offer sa inyo. Bakit? Ang reason, guys, ino-obserbahan na yan. Okay? Kung good record kayo, okay? Kung good payer kayo, okay? Next time, palaki yan ng palaki yung ino-offer nila na amount sa inyo, yung ipapahiram sa inyo. Okay? The same po yan na sistema sa ating mga pawn shop, guys. Okay? Kapag nagsanla ka at first time mo, maaari kasi, Ma'am El, or sa inyo guys na may ganito ring katanungan, na hindi agad-agad kukunin yan ng 100% yung alahas ninyo. For example, ang 100% na principal ng inyong alahas is 5,000. Okay? So, hindi po agad-agad yon kukunin ng 5,000. Anong ibig kong sabihin? Kapag first time mo kasi, maaring kukunin lang yan as 90% or 80%. So, yung 5,000 mo, maaring maging 4,800 lang yan, or 4,700 or 4,500. Bakit po? Kasi sabi ko nga, kung bago ka pa lang doon sa pawn shop, hindi agad-agad isasagad yung offer sa inyo. Okay? Tama po. Hindi agad-agad i-offer yung malaking amount. Pero don't worry po, Ma'am El. Next time na magsasanla ulit kayo, as well as good pawner kayo. Anong ibig kong sabihin good pawner? Good record na pawner. Mag-monthly payment kayo sa interest. And huwag po kayong paparemata, guys. Okay? Huwag po tayong paparemata. Okay? So, diba? Ang gulo na nila. I assure you, Ma'am El, kapag ganung good pawner tayo, kapag ibabalik mo or magbabalik ulit, magsasanla ka doon, hindi lang 100% yung pwedeng kuha dyan. Maaring magdagdag sila, guys. Yung 100% yan, magiging 115, 120, or magiging 130% yung kuha. Anong ibig kong sabihin? Yung 5,000 mo, maaring magiging 5,500 yan, or magiging 5 plus pa yan. Okay? So, yun po yung ating kasagutan. Okay? So, proceed na po tayo sa ating discussion, guys. Okay? Mag-base muna tayo sa learning, sabi ko nga, sa pawn shop. Okay? Makwento ko lang ito, short story lang connected dito. Okay? During Argao, or ito yung term gold jewelry, gold appraising workshop, na ito ay kinakandak para po sa mga empleados. Okay? Ito ay kinakandak. After nito, guys, pwede nang authorized na tumanggap ng alahas yung mga empleyado, and at the same time pwede na silang magturo sa mga newbies sa mga branches na kinaroroonan nila kapag. Okay? So itong sa batch namin kasi ginanap ito sa Antipolo. So pumunta po kami ng Antipolo, and during the first day discussion, okay, ay tawag dito, ito kasi is sa first day kasi is discussion muna, and sa mga susunod na mga araw, ito na yung actual na training, guys. Yung tawag dito, mag-appraise na talaga kami ng mga alahas. So during yung first day, nag-discuss yung mga lecturers, yung mga trainers, okay? Ang mga trainers din is galing sa yung mga heads natin dito sa buong Pinas, from different regions, guys. Kasi ang participants din that time, lahat ng empleyado from NCR, Region 2, and CAR. Okay, so during the discussion, sunod-sunod yan na nag-discuss yung mga lecturers, yung mga trainers.
Pero sabi namin, bakit hindi nila nasasagot ito or hindi nila nadidiscuss yun. Alam mo yun, yung from 10K hanggang 22K lang sila. Wala kaming nakikitang 24K doon sa dinidiscuss nila. Okay? So, sabi nung, kasi round table yon, okay? So, naka-projector sila, naka-PowerPoint presentation sila. So, although nasa tawag dito, may mga background na kami sa katanungan na ito. Kasi nga, nadidiscuss din ng mga managers namin dati doon sa mga branches na kung saan tayo naka-assign. Okay, so na-discuss na nila ito, pero ang gusto namin is manggaling mismo doon sa mga lecturers and trainers namin. So doon sa discussion na yon, sabi ng barikada ko, ay yung kakilala natin doon, sabi niya, side by side yun, sabi niya, be, tanungin mo na, sabi ko. Pero ako kasi, syempre nahihiya ka kasi ang dami namin. And sabi naman doon sa kabila, sabi doon nung isa, be, tanungin mo na, sabi ko, ikaw kaya, sabi ko. And tawag dito, napansin kami nung trainer. So sabi niya, oh, Mishina, ano yan? Sabi, napatayo ako, sir. Sabi ko po talaga sa kanya. Okay, so tumayo na ako, sir, I have question po. I have question. Okay? And ano po yung ang katanungan natin, guys? Ito yung katanungan natin. Sir, sabi ko, bakit po walang 24K na gold jewelry? Okay? And sabi niya, very good question. Okay? And ito ang kanilang kasagutan. Again, ito po ay kasagutan mula sa learnings natin sa phone shop. Kaya patapusin yung video bago po tayo mag-react. Okay, sabi ni sir, and ito ang explanation, generally, we have 24K gold. Okay, 24K na gold, meron tayong 24K. But in gold jewelry, wala tayong 24K. Bakit? Kasi ang 24K na gold jewelry, ito po ay pure siya. Okay? Pure yan na gold. And ang characteristic kasi ng gold, guys, is a precious metal. Gold is a precious metal, pero ang disadvantage, it is malleable or soft. Okay? So, ang i-imaginein natin, kung napakalambot niyan at gagawin na alahas yan, necklace, earrings, or mga rings, baka 1 day, 2 days, 1 week, sira na po yan. Okay? For example, guys, sa semento, sa building construction, guys, ang semento, hinahaluan yan ng sand. Ang purpose noon, para mas mapatigas po siya. The same po yan sa paggawa ng alahas, guys. Okay? Yung pure gold na yan, yung 24K na yan, hinahaluan po yun. Ito yung term natin na gold alloy. Hinahaluan yan ng other metal para mas mapatigas siya. Okay? So, the more na mas marami yung metal, the lower the carat is. Okay? The higher the gold content naman, the higher the carat it is. Okay? For example, ang 22K, guys, though nahaluan yan ng other metal, pero mas malaki pa rin yung gold content niya. Okay? Ang 21K naman, pababa lang yan. Kung mas mataas yung other metal, mas mababa naman yung carat niya. Okay? So, kaya po sa mga pawn shop, kung napapansin nyo, kung kayo po ay mga nagsasanla, guys, is bihira nang tinatanggap ang 14K below. Okay? Bakit po? Kasi nga, mas mababa na yung gold content niya. Pero siguro ay discuss na lang natin yung ibang topic na lang yon siguro. Okay? Basta ang point natin, guys, pagdating sa learning natin sa pawn shop, wala pong 24K na gold jewelry. Bakit? Dahil po sa term natin na gold alloy. Okay? Or ito yung paghahalo ng other metal sa gold para po mas mapatigas siya. Okay? And next, gusto ko naman sagutin kayo based naman sa inyong comments. Sa comments ng mga viewers. So, nung nakita ko talaga ito, sabi ko nga, ayoko na i-disregard. Okay? Kasi nagbabanggit kayo ng mga 24K. So, ayokong i-disregard. So, sabi ko,
I need to research din. Mag-research, mag-base na rin tayo sa Google. Kasi kung ako at i-base ko lang sa learnings ko sa pawn shop, sa pawn shop nga is walang 24K, okay? Walang 24K sa pawn shop, so kailangan na nating mag-research. Sir po, na-basher ulit, baka po 30 seconds lang yung napanood nyo sa video na ito, magre-react na naman kayo, okay? Since sa pawn shop nga, sabi ko is, wala ngang 24K, kailangan na rin nating mag-research. And saan tayo kukuha ng source? Of course, sa Google. And nag-Google tayo, guys. Sabi ko nga, ayoko disregard yung mga comments ninyo. Okay? Subukan natin na maghanap ng kasagutan. Okay, so nag-research tayo and based sa Google, guys, very madalang. Okay, very rare. Siguro, okay, gagamitin ko yung word na siguro kasi nga sabi ko, wala pa po kaming nakita. Wala pa po akong nakita na 24K na gold jewelry. Okay? Pero based sa Google, sabi niya, rare naman, meron. 24K na mga gold jewelry, pero rare lang siya. At ito ay yung mga, ang mga ginagawang ito lang is hindi yung pang daily use. Hindi yung pang daily use. Alam mo yun, kadalasan ito sa mga kababaihan, okay? Earrings, mga necklace na pang and rings, okay? Especially kapag pumapasok ka sa trabaho, alam mo yun, hindi siya pang daily use. Bakit? Kung pang daily use yan, masisira ka agad, okay? So, meron naman ginagawa, okay? May mga ginagawang 24K na gold jewelry, pero rare lang siya. Rare. Madalang lang na may ganito. Okay? So, sabi ko nga, ito ay based naman sa Google. So, siguro sila sir na nag-comment is totoo talaga. Okay? Hindi nga ako sure kasi nga sabi ko paulit-ulit kong sinasabi, wala po sa pawn shop. Hindi pa po natin ito. Wala pa po tayong nakikita. Okay? Pero, based sa comment niyo, sir na nag-comment, si Sir Ferdy Franco, okay? And si Sir or Ma'am Signus, ito yung mga account na gamit nila okay? Huwag po tayong madismaya. Ituloy-tuloy lang natin kung 24K yan na gold na jewelry nyo, huwag po tayong dismaya Sir or Ma'am Signus na mag-invest pa rin, okay, ng gold. So, sabi mo kasi parang napanood yata ni Sir yung iba nating video which is yun nga yung word natin na nade-degrade, parang ang sabi niya is na-disappoint siya, okay? Pero sabi ko nga po, I will answer you honestly guys na kahit po sa pawn shop, wala pa po kaming natatanggap na 24K na gold jewelry. Pero gold, sabi ko nga, meron, gold bar, tumatanggap tayo. Pero gold jewelry, wala pa po tayong nakikita or natatanggap. Huwag po tayong madismaya guys, okay? Kasi kahit po tanggapin yan as 22K, pagdating ng araw at isasanglan nyo yan, sabi ko nga, never po tayong malulugi. Bakit po? Kasi po, ang gold, value, price, pataas lang ho yan ng pataas. So, Sir Signus or Ma'am, proceed lang po tayo sa pag-i-invest at pagdating ng araw na isasanlan nyo yan, I assure you na marirealize nyo po itong sinasabi ko na hindi po kayo malulugi kasi nga po, again, pataas ng pataas ang ating mga presyo. Okay? So, since paulit-ulit na tayo guys, I think I need to cut na this kasi nga, kanina pa ako nai-stress sa mga pamangkin ko na kanina pa ali-aligid dito, yung mga aso ko nakailang stop na itong video and malamang kung i-edit ko po ito is cut na siya. Ayan, kasi nga, of course, pakita natin, ayan, siguro, ayan. Kita nyo po ba guys? Ayan o, yung mga aso ko, tulog na sila. Pero kanina sobra-sobra yung mga yan guys. Sobra yung mga aso mo. Pero syempre hindi mo naman maano ang mga aso mo yan Alam mo, hindi mo yun yung nagagalit ka pero hindi mo mapalo ng sobra-sobra kasi mahal mo sila. Okay? So guys, kung may mga queries po tayo, questions, alam ko, marami tayong katanungan. Okay? Mag-comment lang po tayo sa baba at makikita ko yan. Iko-compile natin at sasagutin po natin. Pero guys, sana po magpakabait din tayo, okay? Sabi ko nga, open tayo for critics.
But make sure naman guys na in a way na pag-critic naman siya, hindi yung puro pambabash. Okay? Kasi sabi ko nga, i-disregard lang natin yung mga bashers. Pero sa amin din na mga gumagawa ng video, sana din po makita nyo yung effort namin. Okay? So parang hindi namin deserve na, alam mo yun, yung pure lang na pambabash ang ibato nyo sa amin. Okay? Guys, isa lang naman po yung nakita ko na ganong comment, na ganyong pambabash. Pero sobra-sobra na kasi, parang below the belt na siya. Okay, so siguro magpakibait na lang din tayo. Okay, spread positivity lang guys. Huwag naman yung sobra-sobrang ganyang mga comment. Okay, so for now, bye-bye and I'm asking for your support